sa inyong lahat? Okay, ang itatalakay ko po ay patungkol sa Special Education and Inclusive Program. Before we proceed in my formal discussion, meron ba nakakaalam sa inyo kung ano yung Special Education? Anyone? May quiz ini. What is Special Education? Johnny? I think in the special education, it is those students who have individualized and specialized needs. Kumbaga, naroon siya sa isang classroom na kung saan hindi sinalang-alang ang pagkakaiba o diversidad ng mga estudyante, kung saan ang mga estudyante nga Special Education. Also, from special education, from lower itself special, of course, this kind of education is we have a specialized program for those individuals who need a special care, special treatment. Kumbaga, dito, isinilang-alang ang kapasidad ng isang individual na ilagay sa isang sektor na kung saan siya ay napapabilang. Katulad na lamang those children na, kumbaga, may like for example, disabilities, di ba, kinakailangan talaga nila ng special education na kung saan na papukosan yung kanilang pangangailangan. Okay, after its answer, Binibini. So special education is designed to address need of students learning differences of mental health issues, physical and development disabilities. Okay, tama. Pag sinabi natin special education, it is a type of teaching where the students need a specialized support of the teachers. And now, what is inclusive program? Una. Pag sinasabi natin inclusive program, ito na yung sitwasyon na kung saan sila dumanin lang isinaalang-alang kung ano ang isang tao na ang isang sinyang itong siya ba ay normal o mayroon pa siyang disabilidad. At dito sa inclusive program nila, ang lahat ay tanggap, lahat ay pinapahalagaan at lahat ay antay. Tama. Now, what is the difference between special education and inclusive program? James, difference between this. So, gaya nga ng sabi ni Mr. Julie kanina, di ba yung special education, ito yung program na may mga bata o may mga estudyante kang pinakailangan nila ng mga special treatment galing sa isang guro. Pero yung kaibahan niya sa inclusive program, kasi dito, pwede na, or nangyayari na talaga siya sa kapulian. Kasi di ba, may mga paaralan na tumatanggap ng iba't ibang klase ng mga estudyante o hindi na binabasihan kung pinakailangan niya ba ng special treatment. Basta yung karapatan ng isang bata na makapag-aral is binatagutan na siya na mag-enroll, minsan pa uli yung mga kinahanglan na ability. So, ang advantage ng yung advantage nito is na tutulungan na natin or nabibigyan ng pansin na yung may mga special needs kahit na nasa loob na sila ng isang inclusive na classroom. Tama. So, ang pagkakaiba nila, ang special education, ito yung ang teacher gives specialized support, while the inclusive program emphasizes learning alongside peers in a mixed environment. So, ito yung mga special education nila. Ito yung mga students sa mga special education. Hindi ko na ito itatalakay sapagkat natalakay na ito ng nakaraang reporter. Una, yung mga gifted learners, visual impaired, mentally handicapped, orthophysically handicapped, speech impaired. Maaari niyo bang basahin? Children with behavior problem, children with special health problem, child with learning disabilities, perpetual handicap, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia and developmental affliction, person with autism. So yun yung mga estudyante na kapalag sa special education na kinakailangan
specialized supports. Yun. Makibasa, the goal of special education. The ultimate goal of special education in the public schools is the integration or mainstreaming of learners with special needs into the regular school system and eventually in the community. So, ang goal para ng special education is to integrate the students with learning disabilities into regular classroom. So, tayo mga guro, hindi natin hindi natin itatrato yung ating estudyante na meron talaga silang kapansanan. So, kaya sinabi dito integration or mainstreaming of learners with special needs into regular classroom. So, there's integration happening. Pag sinabi natin integration, ito ay no. Sinasali. There's connection, equal happening or equal placement happening in the classroom. Pakibasa the basic philosophy of special education, binibini siya. Every child with special needs has a right to an educational program that is suitable to meet his needs. Special education shares with regular education-based responsibilities of the educational system to fulfill the right of the child to develop his full potential. Okay, so yun yung philosophy, very understandable, di ba? Okay na siya, masabta naman siya ang philosophy sa special education. Scope of special education, it broadly identifies the academic, physical, cognitive, and social, emotional instruction offered to children who are faced with one or more disabilities. Kapag sinabi natin special education, hindi lang academic yung ating i-handle or i-give support sa kanila. Pati na rin ka ng physical, cognitive, and also their social, emotional, kasi napaka-sensitibo yung mga bata dito. Now, let's proceed to inclusive education in the Philippines. Okay, Ginoong Jeffrey, pakibasa. Inclusive education program is a process that involves the active participation of students, families, educators, and other community members in the planning, implementation, and evaluation of educational programs and services that meet the needs of all students. Yon. Kaya sinabi ko kanina, ang inclusive education, ito yung emphasize learning alongside peers with the mixed environment. Na kung saan hindi lamang special education ang nakapaloob dito. Ito din ay mga batang with different culture, age, ethnicity, socio-economic status, or depende kung ano kayang stable, as long as he or she is human, she is woman, he deserve to access the quality of education. Yun yung inclusive Education program. So, una sa mga program ng inclusive education, ito yung madrasa education program. Ito yung learners in Muslim areas receive formal education in madrasa or madaris. So, ang madrasa, under of the DepEd, gihapon ni siya. Kasi nagtuturo din sila ng formal education as well as, tama ba? Their religion and also their culture. Hindi katulad sa atin na academic lang ituturo natin, di ba, sa CDE. Unlike sa madrasa, itinuturo din sa kanila yung madrasa, culture, religion ng isang Muslim. Indigenous People Education Program. The IPED program by DepEd ensures that indigenous people have access to culturally responsive and relevant basic education. Ito din ay under of the DepEd, na kung saan ang DepEd initiated na before kung sila mag-end sa mga culture, dapat ang teacher, baka pala siya mag-speak in Manubo kasi it's give respect to the sa among culture. Kinakailangan ng mga guro kasi namin ay marunong sila magsasalita ng Manubo kasi hindi lang academic ang ituturo sa kanila. Mari din yung culture at saka traditional namin. Street Children Education. So, binibining ka lang ba pakibasa? Street Children Education, non-government organizations, collaboration with DepEd, work with street children from the sufferings caused by working in basic systems. So, meron pa kayo nakakita na street children education sa sa Tandag? Wala.
estudyante kay lahiran sila sa normal na Yeah, so there's an organization na known ni siya, it's UNICEF in the Philippines, na kung saan ito ang non-government organization na sila yung magbibigay ng education sa mga street children. Ang goal nila nito ay mabigyan sila ng education as well as to improve their living or socio-economic status because of the education. Tama ba? Naniniwala ba kayo na education gives an assurance? Yes. Or madado? No! No. It's a weapon lang siya in the reality but not the yes, requirements or qualification. Yes. Standards. Next is the education of sexually abused children. Binibigyan pagbasa. DB is one of the institutional government agencies that respond and caters to child sexual abuse and exploitations in the Philippines, initiating that institutional and institutionalizations of personnel. So, program, may mga idea? These children, itong learners na ito is nakaka-experience ng abuse and then So it's a response. It's the Philippines. It is a responsibility of the government to give a home or to give a safe place of those children who are victim of the sexually abused children. Halimbawa nito ay yung mga orphanage or yung mga shelter na kung saan ito yung kanilang healing home or it's a healing home of the children who are victim of sexually abused. Kasi meron akong friend na friend or ate ko na gayon. Ang ako ate is a social work and mislead us. Before sila makagraduate, magawa sila case study sa mga bata na may sexually abused. So ang kanilang ginagawa ay pumunta sila sa Butuan na kung saan doon yung shelter or orphanage of the students who are suffering, who are victim of sexual abuse. Na ang kanilang gagawin are ikukonekta nila mga bata sa government to give them opportunity to access education and also to give support not only of their health or not only of their basic needs but also the family. Binibigyan din ang family nila ng trabaho, yon. So yun yung mga batang may sexually abused. There is a home for those children who suffer of this type of situation. Yes. Jade. Ang ito ba? Yes, nangyayari siya sa realidad. Kasi may, molecular business experience. Emila. Ay! Dili ko may kilala kasi ako hindi siya sexually abused but sexually harassed. Ganon. Iba kasi yung abused sa harass. So, yung nangyari is, gaya na lang sabi ni Miss Claire na nahihiya na siyang pumasok sa eskwelahan kasi may mga gossip na about her. So, ang nangyari, pinuntahan siya ng taga-DSWD. Pagkatapos, pina-enroll siya sa Muragi homeschool muna siya for Shelter. Gikuan na siya ng 1 year para maka-recover from the trauma na nangyari sa kanya. And then, binalik na dahil siya after sa eskwelahan. Tama. So, parang may kilala din siya sa akong nag-struggle itong sitwasyon. Yung ate ko ay nagtatrabaho sa munisipyo sa Tago. Tapos may nag-contact sa kanila na isang bata na kung saan siya ay sexually abused ng kanyang ama. So, ito ay taga San Miguel. San Miguel ko siya. Sa Adlo. San Miguel Arcano. Paano na sila ang taglong tago na? Sa una San Miguel, pero pumantago na. So, here comes the story kasi na yung bata parang sexually abused siya ng kanyang sariling ama. Tapos parang may abot na siya ng 2 years na pag-sexually abuse siya.
iya. And then ang bata, kumbaga, hindi na niya kaya yung ginagawa ng kanyang ama. Tapos parang lumalaban na talaga siya dito. Tapos ginabahanan ang inyahang kinabuhi na tumutukan ka kay patwinta ka apil aning mama ay mga mahot. Diba sa iya ka galiw na isolate na din siya magtugan. And here comes na parang di na niya makaya kay murag pag something wrong na dito sa iya, murag gina-fermenting na ito sa kay sa una, murag pastime na sa iya, kumbaga paakan, para pastime na nila kuan na yun, iba rin ginakuan na para usad na sa una. At then here comes na murag gina-fermenting na siya, tapos dili ko na yun may kuan dito dapat na sa iya pag mudiin siya, murag na mahulog na sa iya. Saan ba physical abuse? So itong bata na ito kumbaga na siya dito, murag something na kuan na siya yun na malihig na siya, and may time na na-observe na nila ito silingan, and sila sa mismo minpusa na tutupang di na sila mahadlok sa ginalaw na niya papa na yung takaw inahan dito. So may contact sila nila yung sa bilang and San Miguel sa ang kandong sa Tago. So ito na nga sila ng Tago sa DSWD na kuan ang main sir ma'am na ako ko ano ko na papa niyon. So di ba, murag ang sa rules sa di ba sa San Miguel makalaw sa kita na grabe sila sa home of culture sa sila tungkol sa ilang mga indigenous people. Ato sa gina respect do sa ilang ato na part is culture na nila ng amuyaon, pero dili ginami na gina-tolerate na to kay rights ng bata na to live and of course to express themselves around the world. So yan, tumurang nakuhaan ng rights ang bata, kung magamit, nangay na siyang tapaw sa DSWD na ipakuan siya yung i-rescue siya, pero ang i-rescue siya, tapos at the same time, tabangan dito siya na makarecover, na dili na siya gusto bumalik sa ito na place, kaya ito na trauma na siya sa linggo ng iyang father, and here comes na ang bata kay kuan na rin siya yung ano dito palabot sa iyang papa kay grabe yung dito, din na madali na sila na sa ilang magkakitakbil na niya yung family, kaya ito dito na mapagkitabuha. And ito na kaso kay luoy kadayo ang bata kay kuan na dito sa yung grabe na iyang pagkain, tapos na yung dinase o nalusyang na siya dito, tapos na yung murang feeling niya ang iya kinabuhi dito yung walay pulos tungod kay ito walay makatabang sa iya. And kumbaga nakahanap siya ng pamaaking na kumbaga lakas ng loob na niya ng seek ng help sa agencies like DSWD na makatabang sa iya. So yet to ng time is yaw siya sa kuan sa shelter, itagaan sila ng mga specialized care na amoy yung tagaan sila ng kuan ng support na gikan sa government kaya para ma-aid ito na kuan. At ito niya papa is na kuan siya na preso. So niya ito sa Sharia. Doy gid ang bata na kasi kadayon sila dito dili kadayon sila lang na doon sa karsada na pwede na makakuan sa kuan kung pagalayo because kids niya. So that's all. Okay, maraming salamat po. So ang mga bata, actually ang mga bata daw na may mga experience about sexually abuse ay, for example, yung bata na gihandilan kita ni ate kay madlok siya og color sa atong tong ginarip siya sa papa, ang color siya sa nila is red. Tapos mo na, dili siya gusto makita bisag red ang imong suoton. May ilaw ito, mahadlok sila kus ang imong perfume, gid kay perfume nga masimutan dapat pag musulod sila sa kwarto, walay perfume, may ilang color white. Dili dapat sila musuot og katong color nga mahadlok bisag bata. Kay ang bata iyang handle lang kay color red ang gihadlokan og perfume. So before sila musulod baho, wala ina perfume niya. White ila sa lina ay madumduman kita nila ang mga pangita. So yun. Next is the education of children in conflict with the law. Meron kayong idea? So, a child was accused of or a judge as having committed an offense under the Philippine laws. So, ito yung mga bata na kibalik, they are breaking the law. Na kung saan ay matatawag natin, ano yung mga bata, minor ang edad. So, ang goal even though there are cases, legal cases, legal issues, the government and also the government and this, ang ilahalin ay goal is to give them specialized and also education. Yeah, and also education. Dahil nga, hindi ibig sabihin na they are
faces legal issues or yeah, they are breaking the law. Wala silang karapatan mag-access. They are ano ko ito, yan, under sila sa Rafi. under sila sa DSWD, but nag-aaral sila even though their faces legal issues. Gets na? Yun yung, they're breaking the law at the low age. Kung baka pa sila na kung saan, yeah, bata pa sila. Yes. Yun, thank you.